Panalangin po natin ang Santo Papa sa kaaway at karahasan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Sa artist na nakita nilang mga kandidato ang kanilang Magandang hapon po sa ating lahat. Ako si Raymond Alvaz from TCRH. Unang tanong dito sa ating tatlong may na kandidato sa alyansa. Nakapili na ho ang pamunuan ng Simbahang Katolika ng bagong Pope, the 267 Pope na gagamit sa titulong Pope Leo XIV. Para sa inyong tatlong ating mga kandidato, kung meron tayong hihilingin panalangin, lalong-lalo na para sa Pilipinas, una, ano ang inyong reaksyon sa pagkapili ng ating bagong Pope at kung ano ang ating panalangin para sa Pilipinas? sa akin po, una sa lahat, panalangin ko sana ay si Pope Leo XIV, bali si Cardinal Robert Prevost, ay maging pareho ng pananaw ni Pope Francis. Maganda yung maganda yung naging perspective niya at yung pagbukas ng kaisipan ng sa kabuuan ng Simbahang Katolika. So yun. Sa atin naman, sana maging matagumpay pa rin at magpatuloy ang relasyon ng Pilipinas sa Vatican. Sapagkat nandun naman sila Cardinal Talpe, maganda yung ating relasyon. So, ang panalangin ko ay sana may panalangin din nila tayo na maging matahimik ang eleksyon, maging matahimik ang bansa, maging bumuti ang sitwasyon natin sa ekonomiya man, sa peace and order at sa kalagayan natin sa mundo. Lalo na sa kalagayan ng ating mga pag-aari na pinakikialaman ng kung sino-sino. Yun po sana. Bago ang panalangin sa Pilipinas ay panalangin muna sa buong mundo na sana matigil na yung mga nangyayaring karahasan, yung giyera sa Ukraine, kasi after all, kung ano man ang kaguluhan sa mundo, apektado din ang Pilipinas. Kaya dapat manalangin tayo na sana maging instrumento si Pope Leo XIV para ma-resolve na lahat ng mga conflicts, lahat ng mga pag-aaway at karahasan na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Pilipinas, pareho rin ang panalangin ni Tito Sen na sana, unang-una kasi nalalapit ang halalan, maging matahimik, walang karahasan, wala na sanang mamatay, makitalang buhay hanggang sa dumating yung Lunes na araw ng eleksyon. At sana, ang isang papanalangin, maging matalino at maging mapanuri yung ating mga botante dahil yung kanilang pagboto sa Lunes, ito na yung gawin natin, sabihin natin simbolo ng ating mga individual at kolektiba o yung collectible na tinig, yung ating mga prinsipyo, yung ating mga paninindigan sa buhay. So sana maging matahimik at maging makatotohanan yung halalan. Well, ulo po sa lahat, siguro pinakamaganda ay panalangin po natin ang Santo Papa. Sana maging successful po yung kanyang reign. Dahil natin, napakabata pa po, Santo Papa, 69 years old pa lang po. Marami pong problema ang mundo ngayon. Siguro, yun ang dapat unahin sa Santo Papa. Pagdasal po ang mundo, yung gulo, yung gera, panig ng mundo. And then, the church itself, yung Catholic Church, may problema po. Kaya kumukonte yung mga simbahan because nagbabago eh. Medyo ang ating simbahan, Katolika po, sa mga Katoliko, medyo conservative pa. Hindi pa nakaka-adjust sa mga panahon ngayon. Kaya medyo ito yung dapat napatunan ng pansin ng simbahan. At saka disiplina siguro kailangan din sa Papa. Tignan yung mga namumuno sa simbahan ngayong worldwide. Tignan yung kanilang disiplina at i-check from time to time. Dito naman nung sa atin, siguro, padalangin, mas maganda kung pwede kayo mag-request na padalangin sa Papa, na padalangin ng ating bayan.
Dahil napakadami na wala ng problema pa tayo sa politika, dito po kaya hindi tayo makausap-usap. Ever since naman, pag pinasukan na po ng politika ang isang lugar, hindi po umuusad kasi wala pong unity. Kailangan po united to move forward. Kasi kung gusto ng isang grupo dito yung direksyon, yung isa dito, yung isa pa atras, wala ko talagang mangyayari kahit anong gawin. Sana po, panalangin bilang ko sa tumapa, panalangin po natin lahat na magkaisa na po lahat. Isang tabi mo ng politika because we really need to move forward. Yun lang po. Konting edit lang sa sinabi ko kanina, I meant collective, hindi collectible. Thank you. For the next reporter, go ahead. Alas Moras from PTV. Bukas, May 10, formal nang magtatapos yung campaign period. And sa loob ng 90 days, nakita po natin yung talagang buong suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Alyansa candidates mula sa mga campaign rally, sa mga interview, at sa iba pang paraan na makakapagbigay suporta. Para sa inyo po, Congressman Tulfo, Senator Ping, Senator Soto, gaano po nakatulong dun sa inyong kandidatura, yung suporta ni President Marcos mula from day 1 until election day? Marahil i-relate ko yan doon sa nagiging pananaw ng nababasa ko, hindi lang sa mainstream media, kundi sa social media, na si President BBM, Bongbong Marcos, ay naniniwala sa mga kakayahan at karanasan namin at mga adikain namin. Kaya nung nag-submit yung 5 political parties na nakita nilang mga kandidato, yung pinili, dumaan kami sa scrutiny, tutuusin makikita mo siguro kung sa 12, walang nagawa. Di ba? Wala akong masamang record, etc. Pero siguro yung parang ng presidente. So, lahat ng naniniwala sa presidente ay bibigyan kami ng pagkakataon at titignan din ang aming karanasan at ikain, ano ang mga plano namin gawin, yung aming track record at yung aming experience. So, malaking bagay, malaking tulong sa amin. Di ba yung Pangulo ng Pilipinas ang naniniwala sa iyo? Napakahalaga.